Magandang po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. The Lord is faithful. Ito po ay kapatid. Ang tayo po natin, ang tayo po ng Jesus Christ, our living hope. Our living hope. Sinabi natin living, yun ay wala na tayo. Anong buhay? Ang pag-asa. So, yun ang kami po nangyayari sa ating buhay. Ang ilang po sa ating buhay kasi sa current events, kasi ngayon ang current events, ito po yung ngayon na ito ang nangyayari sa ating buhay ngayon. Ito ang interested in the news, yung current events na nangyayari, news sa ating bansa, and news pag nag-sorting tayo sa Pilipinas, yung news sa Pilipinas, so tayo. Ito yung nangyayari naman sa buong mundo. So, kung ano po ay mahilig makinig news, o words about ano natin po nangyayari sa ating pagkakailan. Malalaman po natin ang nangyayari po sa mundo ay medyo kakaiba na sa visual. So, kaya naman natin kailangan makinig o makaroon o malaman kung ano nangyayari dito sa Pilipinas, sa platform sa buong mundo. Nakikita po natin kasi napupuntayan natin yung sinabi sa Biblia na dapat magyari ang senyales ng kalatigas na dapat magyari before dumating ang ating Panginoon. At ang nangyayari po ngayon sa mundo ay pwedeng mga signals mga sinabi ng Panginoon na mangyayari sa mundo bago siya dumating. Yung tinatawag ng third things. Wars, rumors of wars, famines, may mga natutog na po ngayon. And various earthquakes. Napakamali ng earthquakes ngayon. Kaya meron na mga earthquakes sa Japan. May mga earthquakes na naman so that advantages scale. And then, ano pa, ang pinaka-prominente ko wars and rumors of wars. Kaya, tapos yung pagsambola ng karunungan ng tao sa panahon natin ito yung tinatawag natin AI na natin po tayo sa mga panahon ngayon sinasabi na globalization. Ito na po yung mga nangyayari sa end times. Okay, hindi tayo nagpapulang dito. Kaya po sinasabi, we are not time setting kung kailan setting ng Panginoon. Para po ang alam mo. Pero ang iniwan po sa atin, ang kapatid, ay yung mga signals bago dumating ang ating Panginoon. Hindi sa letter ko. Kasi ang mapagkakaroon natin, ang pagpunta natin sa church, ang pag-pray natin, ang pagbasa natin ang salita ng Diyos, ang mga fellowships natin, ang mga worship services natin, ay nakadesign po nito mga kapatid para maging handa
nandun po sa aklat na Apokalipsis, pahayag sa English ay Revelation. At tinutunan po natin yung Revelation chapter 21. Ngayon po, nasasabi natin yung nakasaad sa Revelation chapter 21 verses 1 to 8. Okay? Revelation chapter 21 verses 1 to 8. And you will read, basahin ko po natin yung text po natin ngayon. Revelation chapter 21 verses 1 to 8. It says, Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Now the word of God is with men, and he will be with them. They will be his people, and God himself will be with them, and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the order of things has passed away. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, Write this down, for these words are trustworthy and true. He said to me, It is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. For him who is thirsty, I will give to drink the waters from the spring of the water of life. He who overcomes will inherit all this, and I will be his God, and he will be my son. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Okay, last time, last Friday, pinag-aaral natin ang kapatid, yung matuwahan natin. Yung pinag-aaral natin yun, ito yung present time, and eventually, ito yung pinatawag ng Biblia na old earth. Okay? Old earth, meron ka na katuruan na masasabi, ito na daw yung new earth. Ibig sabihin ko, new earth is yung yung Panginoon at tinapos na gawin sa puso ng tao. From then on, ito na yung bagong mundo. Well, pinag-aaral mo natin last Friday, malayo ko ito. There's a new earth na sinasabi ng sulat. Ito ang pagkakaibahan, in-numerate natin, sinabi natin yung mga pagkakaiba ng present earth kung sa ilang ng Panginoon na
Sa New Earth, ready na tayo. Ang ating mga katawan hindi na nahihirapan. And then last day sa present earth, tayo ay naghihintay pa, umiiyak pa, namamagilan pa. Sa New Earth, ang pamangko, wala nang pag-iyak. All our experience, mga kapatid ay lagi rejoicing, tayo ay nagpapasaya sa piling. So makikita natin ito ng kapatid. Hindi ba ito ang pinanakong bago earth o bago mundo ng mga? Darating siya. Yung mga puno yung bago earth na yun. Yung pag-aaralan natin ngayon, ang yung mga tools na dapat natin i-consider doon sa ating pangako ng ating Panginoon. Okay, ito sa binasa natin sa Revelation chapter 21, verse 1 to 8. Meron tayong extra na pista ng pagbabalan. At hindi na natin natin sa ating buhay. Ito, ayun. Tayo mga nagsasabi, tayo sumasakot tayo sa Panginoon. Tayo mga nagsasabi, tayo ng Diyos, mga pinili ng Diyos, mga hiniran ng Diyos. In the light of God, nakikita ko natin ang sarili na isa tayo. Ito yung sa beneficiary. Ano yung beneficiary sa Tagalog? Pagmana, hindi ko pagmana. Ano yung air? Ang basta beneficiary, yung sabihin, nakikinabang, makikinabang, beneficiary, nakikinabang, ng mga sinasabi ang ako ng ating Panginoon. So, the rules that you must consider while you are reading the book of Revelation, chapter 21, verses 1 to 8. The first one, consider this. The first one, that the earth, or the old earth, our present earth, the earth from where we live in right now, as we know it, will not last forever. Kung wala siya sa pamamahalin kung gano'n ito. Okay? Kung tayo mahihigil sa mga tao na nagkakaroon ng maraming pera, ay masyadong mahihigil sa mga nagnanakaw sa gobyerno. Na nasa nila halos ang pera o nakabayad ng bayan. Ano ba yung gusto nila? Wala natin. This earth, as we know it, will not last forever. Nagtatama tayo dahil kung mga nagnanakaw, makikita sisip ka na. Sisip. Ibig sabihin, hindi na ba yung time span ng buhay natin sa statistics? Ang mga lalaki, ang buhay ng 7, 8, grade saving natin, o sa Bible, sa natin, ang saving ng mga tao na liwanag o pinbig lang from eternal to 1,000 years. Hindi sa sobrang kasalanan ng tao na pindaw na yung sa mga tinawa, naging 100 years na from eternal, and then ang buwan sa kasalanan, mamamatay sila, but they are still living. They were living for 1,000 years, para sila. And then, sa mga tao, di ba, nahikol sila sa parang buwan. At yung tao nila yung Panginoon, from 1,000 years, walang parang report nila ang buhay ng tao. Ayun, pinakasilig natin. And so Moses died, that is, sa silid sa 120 years old. Pero ngayon, sa panahon natin, ewan ko sa his record, meron pa naman lumuhay niya sa panahon natin 120. Ang buwan, nasa 100 na tinatawag ng 120. So, ang lumuhay na naman tayo ngayon ay mga lupawal. Nagalitaan ko yung sa St. Helena sa San Cairo na
years old na yan. So, ganyan pa lang ako. Okay? Hindi nyo magmamahal ng ganun katagal. Para magpapalo kayo kay si Jonathan. Ako ba? Sister May, Jonathan pabot na yan. So, kung nakapalo sa kayo na safe na Elena, ay yung makikita, ang pagod na nakikita yung story ng totoo ng So, hindi na nabubuhay yung tao sa nakikita. So, 1:20 na lang tayo ngayon. Ako, na meron pa mga tao, sa edad na 60, 70 or 65, nagnanakaw pa. Hindi ba na naiintindihan na nasulayan? Kung paano yung 10 years from now, imamatay na rin kasi well, yun ang kawalan ng buwis na nakalagi yung tao kung hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ng pagkakatayo. Hindi na pinaghahandaan ng pagkakatayo. Pinaghahandaan nila yung buhay nila dito sa lupa. Which, kapatid, ayaw naman ng pagkakatayo ay dapat makakitaan ng ganong klase buhay. We are eagerly expecting and waiting and preparing for our death. Mapalan o maralino ang tao na nahanda para sa kanyang pagkakatayo
this present world will not last forever. The good news for us is there is a promised new earth. Okay? There is a promised new earth. But we don't know when it will be established by God. We don't know what it looks like in Aliyah. And we don't know where it will be. We don't know when, what, where. But God and His followers na sumusunod sa Diyos, sino yung mga sumusunod sa Diyos? Kapatid, ito yung mga kilig, ito yung mga tuloy Kristiyano. Hindi ka Kristiyano dahil sinabi mo na Kristiyano ka. Ang kanina po, hindi ka Kristiyano dahil sinabi mo tinatawag mo ang Panginoon sa Kristo. Kung isa kang yun, mga kapatid, sa mga nangyayari, sa mga tunay na Kristiyano. Okay? Ang mga tunay na Kristiyano, talagang sa araw, nakakabuli na ang Panginoon. But it is not a guarantee, mga kapatid, na tinanong ng Panginoon, sinabi ng Biblia, may Kristiyano, hindi po talaga sa'yo. Marami tayong nakikita ng mga babae sa sabi ng Kristiyano. Pero, we are not ignoring the life, mga kapatid, na inumusita ng Biblia na characteristics or identity ng mga tao na tayo ng Espiritu. Okay? So, it is not a guarantee. It's not a kung sino ka, sino ka mo, si pastor o pastor o ako ay Christian Church, sino ka po Panginoon. And hindi ka ba dyan, sinabi ko pastor kayo, sino siya, at kung may ginawa sa no? The guarantee is when our Lord Jesus Christ really knew us. Which that's how it's about to set. Okay? Which that's how it's about to set. Sa panahon na yun, makakita natin sa Panginoon at magpagana, magyayabang, magpapalay na anino'y ginawa nila para sa Panginoon. No more! Nag-preach ako! 1,000 preachers! Nag-preach ako ng 10 taon! 10 taon preachers! I cannot brag about that. Hindi ako pwede pagkinaman sa harapan ng Panginoon. Sasabihin ko, Lord nag-preach ako ng marami sa 25. Ay, masaya ako ng marami. No. No one can brag about the things that He has done. Para sa Panginoon, sasabihin ka yun maghihintay lang, kaya siya papasok sa langit. No. Papasok sa langit dahil kasama ka sa ang pangalan ay naisulat sa aklat ng buhay. Okay? Yung promise new earth, listen very carefully. Kasi, kapatid, makaisa tayo dito sa Lord. Lord, kailangan natin ito. Okay? Kasi ang isang sinyales sa mga kapatid na elect o hindi ng Diyos ay ang tapo na uunawaan niya at ang mapapalayaw siya ng pagkakuha, nalalaman niya. Hindi pwede pagdating natin ng langit, pag tinanong na tayo doon, ibagsak tayo sa quiz. Bakit kita tatanggapin dito? Hindi ako may quiz. Sabi ng katulad ko, pagpunta natin sa Manito lang, pagpunta natin, pagpunta natin dito, ang makikita natin na sino daw wala? San Pedro. Kasi may hawak na. So, for example,
ng mga anak ng Diyos, ng mga hiniro ng Diyos. Kailangan naiintindihan natin ang katotohanan. Kaya nga nag-preserve, kasi preserve for so many years, thousands of years, nag-preserve ang katotohanan. Kung ito walang gamit, ay itapo na natin ito. Walang gamit. Ang kailangan ng panalis, ang pagkakataon. And then, tapos na. No! Nasabi na po ng Panginoon, ang malalaman mo ba ang katotohanan, ang magpapalaya sa iyo. Saan? Sa kamandag ng pangaway. Yan ang natin. Ang good mga kapatid. Okay? Sino makakasama ng Lord doon sa New Earth? Yung mga tao, ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Okay? So, ano yan? Diyos natin ang dito tayo. Hindi na parang tayo gusto ng kailangan para sa tama yun. Parang tayo. Pero sa parang ito na tayo sa Diyos. Ganito mga kapatid, wala tayo. Ang church natin, hindi pinapamakuan ang isa't isa o ang mga membro na pumasok kayo sa Congregation Church, sigurado yung papunta kayo na wala tayong gano'n. Although, nagtuturo tayo, ano yung sinasabi ng mga nakasulatan sa mga tao papunta ng langit. Anong buhay ang makikita sa mga tao papunta sa langit? Ano yung mga katotohanan ng mundo? Pero hindi tayo iglesia na magtuturo na pag nakapasok kayo sa tuloy-lahay, parang ginagawa natin, pag naninilig ka, tamain. Pag nakapasok kayo sa tuloy-lahay, diretso kayo na, hindi natin kayo naman tututuro. Pero ang pananampalataya, ano yung isang pananampalataya? Ano ang dapat nasa isip at nasa puso ni Pastor Noy bilang spiritual leader na ito mga kapatid? Lahat ng miyembro ng tuloy-lahay, gustong paniwalaan ni Pastor Noy na lahat tayo ay papunta langit. Hindi mamimili si Pastor Noy kung sino sa inyo at sasabihin ni Pastor Noy na ay kung saan tayo hindi papunta ng langit, ay kung saan papunta ng infierno. Ang pananampalataya ni Pastor Noy, nawa lahat ng nasa tuloy-lahay ay papunta ng langit. Pero ngayon man ang sasabihin ni Pastor Noy, o ipapangako na sa bawat isa na lahat tayo ay pupunta ng langit. Ngunit na nananampalataya, umaasa at nagpapalaya si Pastor Noy na sana lahat tayo ay papunta sa langit. Yun ang hope. Yun ang faith. Hindi ako pwede magkaroon ng pag-asa at pananampalataya na siguro kalahati lang sa buhay at kalahati sa iyo. Kailangan hindi ako pwede magkaroon ng ganong pag-asa at pananampalataya. Kailangan makita sa akin ng Panginoon bilang pagpapamulan na lahat tayo ay magkaroon niya papunta langit. Okay? So, kaya nga, ang pagtingin natin sa bawat isa, tayo ay mga lupon ng mga tao niligtas o tinubos ng Diyos. Nagkakaintindihan tayo mga kapatid. Hindi ko kayo pwedeng tingnan na hindi kayo tinubos ng Diyos. Ang magiging pananampalataya kayo ay tinubos ng Diyos. Okay? Sino makakasama niya sa New Earth? Yung mga tao ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Susunod na tanong, sino na ang nakakita ng buhay? Sino sa akin ang nakakita ng buhay? And therefore, nakita yung mga pangalan ng mga tao
umpisa, pananampalataya. Umaasa tayo, titiwala, naniniwala, sumasampalataya na ang pangalan natin pinagsulat sa aklat ng buhay. But then, habang pinaniniwalaan natin ang ating pananampalataya na tayo iligtas, nagtutulong din ang Biblia, mga kapatid, na ano ba ang nakikita sa mga tao sumasampalataya na ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi tinatago ng katotohanan ng Biblia ang pagkakailangan ng mga tao ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ito yung tinatawag natin manifestation. O sa Tagalog, mga nakikita. Okay? Yung nakikita ng mata, naririnig ng tenga, nararamdaman. Okay? Merong nakikita, merong naririnig, may nararamdaman, mga kapatid, sa mga taong ligtas o iligtas ng Panginoon. At yun ay tinuturo ng banal na kasulatan. Kasi ang tanong natin, mga kapatid, merong bagong earth. There will be a promised new earth. Ang tanong, will you be there? Mapapasama ka ba doon sa mga taong makakasama ng Panginoon sa kanyang paghahari doon sa bagong mundo na itatapos niya? Ano ang magiging sagot natin doon? Dapat ang magiging sagot natin doon ay sabay na pananampalataya. Doon tayo natin nagsisimula. Kasi pag tinanong tayo, makakasama ka ba doon sa pangakong new earth ng Panginoon kung saan siya maghahari? So magsisimula na naman tayo dun sa gusto mo, kasama ako doon. Lord, kasama ako doon. Doon tayo magsisimula sa pananampalataya. But then again, pag sinabi mong sumasampalataya ka, ito na naman ang sinasabi ng katotohanan, may magmamanifest sa iyo. Hindi tayo nananatili doon sa gusto lang natin at sinabi lang natin ang tunay na pananampalataya, sabi ni Apostle James, ay may produkto na mabuti gawa. Because faith not accompanied by good works, sabi ni James, ay pananampalataya na daw patay. Ibig sabihin, walang tunay na pananampalataya. At maraming nagpopolo dito. Maraming nagdadaya ng gawin na ang gusto lang nila ay kunin yung kaligtasan. Ayaw nila ng manifestations ng kaligtasan. At yun ang sinasabi sa pangalawang truth na i-consider natin. Kasi tinanong natin, ang first truth, sabi ko, the good news is, there will be a new earth that God has promised for those whose names were written in the Lamb's Book of Life. Merong bagong earth kung saan
reason na yung kanya is, we didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Okay, ginagawa tayo ng prayer. What a beautiful name He is. Okay, yung ibang mga lyrics, okay? But yung lyrics na pinatawag, we didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Ibig sabihin yung heaven, pinaba niya sa lupa. Ang tanong, is it a good property? Kasi na-address natin ngayon. Is it true? Is it true? Or it is a false theology? Kaya inaaraw natin natin dito sa Manila, sa Tampay, inaaraw natin. Ano yung pinag-aaraw natin ngayon sa Revelation 21? There will be a new heaven and a new earth. Sabihin,
kagaya ng nakita kay Jesus Christ sa kanyang resurrected body. Hindi siya magiging anghel, siya ay glorified body. Spiritual, pero makikita mo, iba siya sa mga anghel. Okay. Mga kapatid, yun ang mamanahin natin for all of eternity, yung ganong klase ng katawan. Hindi tayo magiging kagaya ng mga anghel. Iba ang pagkagawa nila, iba ang sa atin. Okay? Yan daw tayo intindihan natin. Akala natin, pag namatay tayo, magiging hindi pala tayo parang mga anghel. No, yun ang kasulat na ito. Pag namatay tayo, magiging mga stars tayo sa langit, magiging star. No. Ang mamatay natin ay glorified body. Okay? Hindi lang sinasabi ng katotohanan. Kagaya ng kay Jesus Christ. Kaya ang naiintindihan natin, there will be a new earth. Okay, sa mga tingin na doon, sa earth na yun, ay mga glorified sons and daughters of God. Makakasama natin doon, makikita natin ang Panginoon. So, Kristo, makikita natin sila Abraham, yung panatawag ng pananampalataya, yung mga napagkas natin, sila David, King David, makikita natin sila. Yan ang state natin. Okay? So, yung sinasabi ng kanta na yung heaven, dahil ni Jesus sa earth, hindi mo ang heaven mananatili doon at ang earth, ibang earth, new heaven, new earth, ibang ano tayo, ibang creation tayo sa mga angels. Okay? Pinasa yung revelation. Ano yung mga ito? Jesus will reign in peace, security, joy, and love for all eternity with us. Yun ay yung pangwalahan natin. Imagine that gano'n masaya. Imagine this, my dear brethren. Ito na yung new earth. Pero tayo pa rin nakakilala ng kasama. Imagine nyo, yung fellowship na yun. Wala nang pag-iyak. Wala na tayong kulang pagkita. Wala na tayong pagkinaglakapan. Hindi na tayo nag-iinggitan dito. Hindi na tayo nagsisiraan. Imagine that. That's a nakakakilala. Hindi na kalagayan ng glory sa bagong earth. Jesus will reign in peace, security, joy, and love for all eternity with His elect. And Jesus will wipe at ang ngayon, papahiran, every tear from our eyes. And there will be no more death, no more pain. Wala nang sakit mo. Wala na sa new earth. No pain, wala na. Hindi na sumasakit na yun. So, Lord, wala na. No sorrow, no crying. Anong problema? Whatever you are going through today, suffering, storms, things will not last very long. Ang problema hindi na estudyante pa, ang problema, business na pa, pamilya, sa mga marami lang. God has already written the final chapter of our eternity, and it's about the fulfillment of our eternal joy and our love relationship with Him. It is a wonderful, very wonderful experience that will last for all eternity. It's more than what we could ever imagine. It's more than what we could ever. Kung nag-iisip tayo ng bagay ng papalilayo sa atin, wala yung iniisip natin sa kaligayahan, mapapasa atin kung makakasama tayo doon sa panahin. But the question is, kasi pagkakalo ko na, kasama ba tayo doon? Ngayon, ang identity na makakasama ka doon, number one
Malaking question mark if you are not interested. Kung ang pag-asa mo ay nananatili lang sa mundong ito, gusto mong gumawa dito, gusto mong gumanda dito, gusto mong magpasikat dito, gusto mong yumaman dito, gusto mo maging makapagaling dito, kung nandun na mag-focus mo, wala kang pakialam kayo sa Kristo, wala kang pakialam sa kanyang mga pangalan. I'm sorry. Kahit sabihin mo lang sabihin na tinanggap mo siya, na Panginoon mo at tagapagligtas, na mahal mo siya, na ikaw ay mananampalataya, na ikaw ay tinatawag and life Christian Church, you are not interested and excited for that experience with Jesus Christ or on it. Amen. Nagsisimula. I'm telling you, I want all of us to be prepared. God wants all of us to be prepared. Kasi sa panahon ng Panginoon, maraming natangis sa luha. Amen? Dahil meron silang false hope. Diba? Pinasahan nila. Pinasahan nila na kahit na maglamira sila sa mundo ito, sila ay ligtas pa rin. No? Walang ganun. Panahon ko. Brought us to our third group relationship. Why am I excited for that experience? Why am I interested for that experience? Truth number 3 is what we can see in verse 6. Sabi ko, the Father, God the Father, finished the work of creation. Kita natin sa Genesis, tinapos ng Ama siya ang create all in Genesis. God the Son, our Lord Jesus Christ, finished the work of redemption. Nananakit ko natin sa Gospel. The Father finished His work of creation. The Son finished His work of redemption. Ang kaligtasan. Kanyang pagkamatay sa Kalbaryo. Anong ginagawa ng Holy Spirit? Tinapos ng Ama sa kanyang gawain. Tinapos ng anak ang gawain. Anong ginagawa ng Holy Spirit? The third person in triangle in the Trinity. Anong actively ginagawa ng Holy Spirit ngayon? The Holy Spirit is busy doing His work. Anong work yun? Work of inspiration. Mother creation, Son redemption, Holy Spirit inspiration. He is busy doing His work. The work of inspiration by preparing us, inviting us, the redeeming of God, into a experience of a new creation. Listen to that carefully. The identity of those people that will not inherit this wonderful promise of God are written, mga kapatid, in verse 7 and 8 of this text. Tignan mo mabuti na hindi mo ito nakikita sa'yo. Kasi pag nakikita mo ito sa'yo, of course may pag-asa ka. Kasi inaanak sa'yo mo, ito pala yung mga hindi makakasama sa Lord. Ito pala yung pagtataglay yung mga ganitong identity. Ito pala yung mga hindi makakasama. Pag nakikinig ito ngayon, may pag-asa ka. Pwede ka manalangin, pwede ka pa manitong sa Lord, na mabago ang buwan ng buhay mo. Okay? Verse 7 to 8, mga kapatid, teaches yung characteristics ng mga taong hindi makakasama. Verse 7, sabi doon, He who overcomes will inherit all this, and I will be His God, and He will be my son. Verse 8, but the cowardly, the unbelieving, the violent, verse
8. Verse 8 ng 21 ng Revelation 22. Okay. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars. Okay. Ito yung mga tao na hindi makakasama. Revelation 21 verse 8. Yung mga tao hindi makakasama. Tingnan mo yung mga characteristic niya. Nakikita mo yan sa iyong sarili. Ano yung sabihin ng cowardly? Ito yung sabihin ng cowardly, mga kapatid. Mananampalataya ka ba? Say amen. Sumasampalataya ako sa Panginoon sa Kristo? Okay. Yung ayaw natin sabihin, nandito tayo sa loob ng Truth and Life Christian Church. Sila tayo dito, mananampalataya na sinasabi. Ano yung sabihin ng cowardly? Pag nandun ka na sa school, pag nandun ka na sa upukan, hindi mananampalataya, anong stand mo? Sino ang napapahingo? Sino ang nahahatap? Nahahatap mo ba sila kay Kristo? O nahahatap ka nila sa santuturan? Kung nahahatap ka nila sa santuturan, at sila ay hindi mo magpapasabihan pagkakot kay Kristo, ang tawag sa iyo, cowardly. Sabihin, duwag ka. Dahil natin, ang mga nauna sa atin, pinupubulan ng ulo. Ang mga nauna sa atin, pinapako sa cross. Bakit sila pinupubulan? Bakit sila pinapako sa cross? Kasi matatapang sila mag-stand sa kanilang pananampalataya. Tayo ba? Kahihiyan pa lang sa atin. Hindi naman tayo pinapako sa cross. Hindi naman tayo pinupubulan ng ulo. Yung mag-stand na tayo ay mga pananampalataya na tayo kay Kristo, kinahihiyan pa natin siya. Ang tawag sa atin, cowardly, duwag. At sinasabi dyan, but the cowardly cannot inherit the kingdom of God. Bakit? Anong sabi ng Panginoon? Ang sino pa, ikahiyan ang dito sa iyo pa, ay ikahiyan ulit sa langit. Consistent yun, mga kapatid. Kung tayo magaling tayo, kasama na tayo, magaling natin. Kailangan magaling tayo pagkakas natin sa langit. Kailangan nakakita na ikaw ay, kumbaga, kung sinabi mo, may classmate, anong religion yun? Uy, ako, born again. Born again ka? Paano yung Jesus Christ? Oo. Hindi halata. Hindi halata. Paano ba yung Jesus Christ? Ano naman? Magdami ka matutuwa natin. Yung pag sinabi natin Christian tayo, pero kadul-kadul. Hindi makita sa atin, hindi mag-manifest ng Panginoon Kristo. Sa trabaho, sa workplace mo, matagal ka lang kasama. Nung sinabi, nung nagtanong, born again, Christian. Ha? Christian ka? Ba't kasama ka namin nagiging mo? Ba't pagdating namin sa ayaw sa mga naisindi? Ba't kasama ka rin namin? Ba't pagdating kami ang buhay? Nakikinig ang mga Doon! Hindi ko mapupunta na sa gano'n. Ang dali nito. Yan ang sinabi. Hindi tayo pwedeng duwag sa okay? Okay. Then I'm believing. Then vile. Then murderers. Sexual immoral. So, sino mga makaka-inherit ng kingdom ka? Kapatid, kung nakikita mo sa'yo, yung sinasabi ng Galatians chapter 5, verse 22 to 23 na ano? Anong meron sa Galatians chapter 5, 22 to 23? Anong meron
Yung isang ano doon, yung isang criminal doon, criminal yun. Maaaring siya ay unbeliever, murder, sexually immoral, sa kanyang past, pero nung panahon ng nalaman niya ang katotohanan, sinabi niya sa Lord, Lord, or Panginoon, or Guru, sa akin, karapat-dapat kung nagawin ako sa talagang kriminal ako. Pero sa iyo, hindi dapat dahil ito ay yung tao, tinawag ka na. Pagsama mo naman ako. Patawarin mo, pagsama mo naman ako sa Kristo. Kapag nandun nanahin mo siya, dayahin mo siya, may pagkakataon ka. Kung paano magkaroon ng pagkakataon, yung kriminal na makawala sa kanyang kasalanan. At sa resulta, kung masagot kasalanan ng iba, you have been given the same opportunity. We all have been given the same opportunity. Nakita natin ang ating buhay na hindi pa lang tayo pasok doon sa tinatawag ng Panginoon. Hindi pa lang nagmamanigas sa atin yung sinasabi ng Panginoon na makakasama niya sa kanyang eternal kingdom. Okay? Kaya na manipulot sa Panginoon. So, marami pa dito. Pag-aaralan natin sa susunod. But the motive, my dear friends, bakit natin ginagawa o pinag-aaralan natin is it has been prompted, my dear friends, of the current events na nangyayari sa mundo. Hindi natin pwede paliwalikin kung ano nangyayari sa mundo. The signs, the warnings, our Lord gave in the book of Matthew chapter 21, the signs of times, is really happening in our midst, in our time today. Nangyayari na yung mga kapatid, and we must all be prepared. Maghanda tayo. At ang buwan tayo ng Panginoon, tayo tapat. At nagiging tumigil sa Panginoon. So tayo po ay salamat. Hallelujah.